Okay, let's have another lesson. Okay, so ano naman ang ilalagay natin? The problem is, okay, this is the structure of C. And then, ang problema natin is ano naman ang ilalagay natin sa begin at saka sa end ng program. Okay, in between of the begin and end. Okay, ano ang posible natin ilagay? Okay, ano ang mga posible mong ilagay? Okay, before nga pala tayo mag-start na mag-discuss na pwede mong ilagay sa loob ng begin and end. Okay, tatandaan mo, okay, pwede tayo mag-practice ng paggamit ng comments. Okay, ang comment sa C is sa pangunguna ng symbol na slash asterisk. And then anything goes here. Okay, between the slash asterisk, and then it closes ang comments ng asterisk slash. Okay, ang tawag dito ay comment. Okay, pag sinabing comment sa C, okay, i-ignore yan ng compiler. Paliwala sa kanya kahit na mag-type ka dyan ng kahit ano kahaba, kahit tagalugin mo, walang problema. The only use of comment is for the programmer. Kasi it serves as the reminder kung ano ang ginagawa ng isang program or ng isang code. Pwede mong gamitin yun. Kasi mas maganda na i-practice mo na nagkakaroon ka ng comment. Okay, bakit mo pinapractice na magkaroon ng comment? Kasi hindi naman habang buhay kung ikaw ang nagtatrabaho, doon ka na lang. Paano kung mag-resign ka? At least, the company can move on, okay, can continue the project na naiwan mo. So, kung meron kang comment, at least it will help dun sa mga susunod na programmers what to do. And then, through the use of comment, okay, they will be able to understand yung mga codes na ginagawa mo. Okay, so yun, na ginawa mo. Okay, now, another practice na pwede mong gamitin sa programming is try to practice yung tinatawag na versioning. Magkaroon ka ng version 1, version 2, version 3. Kasi importante yon na nagkakaroon ka ng version ng mga programs na ginagawa mo para na sa ganun hindi ka pa ulit-ulit ng pagkukode. Okay, halimbawa naka-develop ka ng isa, okay, and then pinamodify sa'yo, okay, ng teacher mo, o kaya ng o kaya ng nire-required sa'yo, o kaya kapag halimbawa nagtatrabaho ka na, pinabago sa'yo ng boss mo, at least you have the version. Okay, babalikan mo lang, paano kung nagbago ang isa, babalikan mo lang yung mga versions na gusto niyang, yun na pala, ang halimbawa nag-decide siya na, yun pala ang gusto ko, yung unang version. So at least kung may versioning ka, madaling mong balikan sila. Okay, so yun. Ano lang yan, advice kapag halimbawa nagpo-program ka. Okay, so ano naman ang pwede ko ilagay sa begin and end? Gagamitin ko yung comment pagta-type ng aking lesson. Okay. So, ano yung mga tinatawag na pwede ko ilagay sa begin and end? Yung begin and end, yung curly braces. Okay? Yung nakatalikod at saka yung nakaharap. Okay, now, ano ang pwede ko ilagay? Dito papasok ang 7 elements of programming. Okay. Ang elements of programming ay ilalagay mo sa begin and end. Okay, there are 7 elements of programming. Ito ang laging, for you to be able to make your programming easier. Kapag halimbawa bagong language siya, make sure na hinahanap mo itong mga elements na to. Kasi it will help you na mas madaling maintindihan at mas madaling gamitin yung programming language na bago para sa'yo. Okay? Ito ay kapag natutunan mo at na-adapt mo sa sarili mo, it will be easier for you sa mga susunod na mga programming language ang magiging madali ang pag-program mo. Okay, what are the elements of programming? Okay, number 1 element is the output element. Okay, the output element is iba-iba. Okay, meron tinatawag na ang output element is the most important element among the elements of programming na meron tayo. Bakit? Mawala na si 2 hanggang 7, wag lang si number 1, si output. A program without output is nonsense. Sana hindi ka na lang nag-program. Okay, lagi ang program, lagi may output. Lagi may resulta. Hindi pwedeng wala. Okay,
So, yon, number 1 element. Ano-ano yung mga output? Okay, output statements. Okay, ano yung mga output statements na pwede mong gamitin? STMTS statements yun, ha? Okay, so sa C, meron iba't ibang klase ng output statement. Number 1, letter A, we have printf. Ito yung pinaka-common sa lahat. Okay, yung printf. Printf function. And then, bakit may semicolon? Kasi ang semicolon is the termination of lines. Okay, yun ang symbol pag ita-terminate mo yung isang statement or yung isang line. Okay, so importante yan. Okay, so ang printf, ito yung kapag ang problema mo pag piprint ng halimbawa ng number, yung number, iba-ibang klase rin, may decimal, yung o kaya pag piprint ng single symbol o isang letra, o kaya naman maraming letters kasama na ang mga symbols. Okay, print up ang gamitin mo kasi hindi siya namimili. Kahit ano pwede niya i-print. Pagka sinabi mong mabalik ko nga pala, pag sinabi mong output statement, ito yung paggamit ng output devices. Ano-ano ba yung mga output devices na available sa atin? We have the basic, yung monitor, plus yung printer. Lahat ng papalabas, katulad ng speaker, lahat yun, ang tawag natin doon ay output devices. So, ang basic output device na gagamitin natin sa C programming ay yung ating screen. Okay. And one of the output statement na meron tayo is the printf. Okay. So, next is, meron din tayong tinatawag na puts. Okay. Si puts function, or si puts. Okay. So, ginagamit siya for group of letters. Okay. Kapag ang problema mo ay pagpiprint ng group of letters, okay. So, dapat, or group of symbols, dapat si puts ang gamitin mo. Okay, pwede mo siyang gamitin. Okay, now, another is yung tinatawag na putchar. Okay, ang putchar or putchar is yung tinatawag na pag ang problema mo ay pagpiprint ng single symbol or single letter. Okay, putchar or putchar ang gagamitin mo. Okay, those are the three output statements na meron tayo. Okay, now next. Okay, discuss ko muna lahat bago ko balikan isa-isa. Meron, syempre, kapag darating ang time na makikipag-interact si user sa program na ginagawa mo. Ito na yung pagpasok ng input element. Okay, sa input element, ito yung paggamit ng input devices. Ano-ano ba yung mga input devices? Basic is yung keyboard. Next is mouse, joystick. Ano pa? Yung touchpad mo is an input device. Ano pa? Yung microphone, for input, scanner, input devices yun. So, meaning to say, kapag gagamitin ko or mag-i-input ang user, makiki-interact dun sa program na ginawa mo, ibig sabihin, may input element yun. So, what are the input statement na available sa atin? Okay? So, number 1 is, syempre, may kapartner si printf. Ang tawag natin doon ay scanf function. Okay? Si scanf, katulad ni printf. Kung ang i-input ay number, yung number na may decimal, o kaya naman isang letter or symbol, o kaya naman group of letters or symbols, ibig sabihin, pwede si scanf. Siya yung all around. Siya yung counterpart ni printf. Next is, meron din siyang counterpart ni puts. Ito yung gets or gets. Okay, si gets katulad ni puts. Kung si puts nag-output ng lahat ng group of letters or symbols, si gets siya naman pagka ang problema mo ay pag-i-input ng group of letters or group of symbols. Gets ang gamitin mo. Now, meron din tinatawag na getche. May getchar, or getchar. Okay. Sila ay iisa lang ang gamit. Mamaya ako nasasabihin yung pagkakaiba nila. Si getcha, si getch, tsaka si getchar, kapag ang i-input ay isang symbol or isang letter, silang tatlo ang dapat mong gamitin. Ano pagkakaiba nila? Si getche, okay, at saka si getchar ay may pinagkaiba dun sa
getch. Bakit? Yung getch, yung parang press any key. Kung na-encounter mo na yun, parang press any key to continue. Pero yung pinrest mo, hindi mo nakikita sa screen. Okay? Invisible sa'yo. Samantalang si getcher at saka si getcher, automatic nakikita mo yung tinype mo sa screen. Okay, so yun. Okay, now, another element is yung tinatawag na data types. Ang data types na tinatawag is yung data types. Meron kasing darating ang time kapag gumagamit ka kasi ng input element, automatic, dapat yung tinatype na user or yung in-input na user, may pagdadalhan ka. At dun sa pagdadalhan mo, ang tawag natin dun ay lagayan. Kasi ang pinakalagayan naman na gagamitin natin is the main memory ng computer system natin. So, kung halimbawang ikaw ay gusto mo magreserba ng isang space sa main memory at gusto mong lagyan siya ng number, dapat gumamit ka ng data types para malaman mo kung anong klase yung lahat ng lalagay mong reserba doon na lagayan, ang ilalagay mo doon, makapamili ka. Kung halimbawa number lang ang pwede, yung number na may decimal, o kaya naman yung, ano bang tawag dito? O kaya naman yung single letter lang ang pwede mong patanggap, o kaya naman maraming letters ang gusto mong patanggap. Data types yun. Okay? So, mamaya ako nababalikan yan. Sa number 4 is meron tayong tinatawag na operations or yung tinatawag na expressions. Dumadating ang time sa programming na nagko-compute ka, nagko-compare ka. So, ibig sabihin, operations yun. You're doing a particular operation or yung tinatawag na expression. Okay, so yun. Pwede dumadating sa time yun. Dumarating din sa time na parang kakaroon ka ng conditional statements. Ano-ano yung conditional statements? Ibig sabihin, dumating yung point na ikaw ay, kapag ito ay umubra, ito namang isa. Kapag hindi, yung isa naman. So, para may condition. Okay, kapag ganon, conditional statements element yon. And then, number 6 is, dumarating ang time na gusto mo, meron ka isang command at gusto mo pa ulit-ulit na gawin yon. Okay, ang tawag natin doon ay looping or iterations. Ibig sabihin, isa lang ang command ko, gusto ko pa ulit-ulit mong gawin. Ang tawag natin doon ay looping or iterations. And then, ang last is subroutines. Dumadating ang time na yung program mo, part ng pagiging organized mo, na yung program mo ay hinahati-hati mo para magkaroon ka ng tinatawag na subprograms, para mas madaling basahin ang program mo. Okay. So, yon ang tawag doon ay 7 elements of programming. So, we have that. Okay. So, till next lesson, isa-isahin natin.